Mga kapatid, magandang hapon muli sa inyong lahat. Ito pong pyesa na inilalagay ko po dito sa ating Volkswagen. Lahat po ito brand new. Ito pati yung mga headlights po natin. Brand new po yan. Galing po yan sa Bubble Heads kay Sir Edwin. Pati po ito, brand new to. Ikinakas ako na muna para mas lalong ganahan kapag nakita nyo po kung gaano kaganda. Kapag itong ating Volkswagen na ito ay nabuutan talaga natin na kumpletos ricados na. Ito yung mga pinagpalitan kong luma. Ito naman po yung bago. Kaya yung mga gustong mag-restore po ng Volkswagen, huwag po kayong matakot na i-restore nyo ang inyong mga kotseng kuba dahil talaga namang kumpleto pa po tayo sa mabibiling pyesa. So ito po yung luma, ito yung bago. Diba? Galing po ito sa Bubble Heads. Diyan po sa G. Araneta, sa Quezon City. Ngayon mga kapatid, iisa-isahin nating ilagay yan. Ito sa likod naman to. Ito yung pinaka-gasket niya, rubber gasket, para hindi ho masira yung pintura. Ito yung ating taillight sa likod. Yan, yung rubber gasket. Ito po yun. Asan na yung ating taillight? Ito pala yan mismo. Kasi ito, meron pa po itong patungan. Pininturahan ko po yung pinapatong doon at nakaganyan naman po ito. Ayan, mamaya po papakita ko sa inyo yung pinaka-plastic na pinapatungan nito. Ngayon, dahil sa wala na po akong nakuhang original na bago naman nitong pinakalagayan ng ilaw, so nakakuha naman po ako surplus. So yung pinaka-bumbilya, ayan, dito na lang po inilalagay yan. Ayan, surplus na po ito. Mga kapatid, samahan nyo po ako, kukompletohin ko itong mga ilaw, pati yung mga signal lights na yan, pati yung tail lights dun sa likod, para po mamaya-maya ng konti, maipakita ko po sa inyo yung video. Iminamount na namin yung condenser dito po sa harapan. Binutasan po namin yung yero dito para may lalabasan yung hangin. Anyway, ito naman po ay pahigop na ganon. Tapos mga kapatid, baka magtaka kayo, baka akala nyo ito lang yung hingahan ng hangin. Meron po, ayun nagbutas po kami dun sa baba. Ayun, na pinakahigupan ng hangin. Ayun yung dalawang mahaba na yon. Na diyan ako ay parang maglalagay ng hood scoop. Pero hindi siya hood scoop dahil yun ay nasa hood. Dito po maglalagay po tayo ng yero pa na pagka umaabante ka ay sumasalubong sa hangin. At siyempre po dahil sa malakas naman talaga ang higop nitong ating blower, kayang-kaya pong higupin lahat yung hangin kahit ito po ay nakasara. Dahil ito naman ay hindi ganun kasilyado. Ito, tignan mo. Doon ay open na open po doon. Ayan. Tapos itong mga gilid nito ay open. Talagang makakahigop naman po ito ng hangin. Engineer Tolitz? Sakto ba? Sakto lang, sir. Sakto, Oo. Yung importante naman, may labasan yung hangin natin, di ba? Ito, pakita mo nga, engineer, yung ginawa natin. Para doon sa mga may Volkswagen. Ayan. So dito, nagtabas po kami dyan. Para po itong portion ng blower na to ay kumagkasya po ditong ganun. Ayan. So lalagyan na lang ito ng mga bracket. Ngayon, tatapusin ko, ikabit ko yung mga ilaw nito, mga kapatid, para naman po maipakita ko po sa inyo yung kabuuan nito kapag ka nakakabit na yung mga ilaw, yung signal light, yung tail light. Kasi alam nyo mga kapatid, dito po sa Volkswagen, tulad nung ibang mga sasakyan na talagang nalilibang yung mga kabataan. Yung mga kabataan kasi pag bumili sila ng sasakyan nila at talagang ginagayakan nila ng kung ano-anong mga accessories, tapos talagang nilalagyan nila ng mga malalaking gulong. Yun yung kanilang pangarap. Yun yung kanilang kagustuhan. Dito po kasi sa Volkswagen, kapag ito ay i-restore nyo, ang binubuo nyo dito ay yung nakaraang mga panahon. So dito, yung mga nagdaang alaala ang binubuo po natin. Pero hindi po papayag si Autorans na itong Volkswagen nito ay kabitan ko ng mga lumang spare parts. Dahil may nabibili naman pong mga spare parts para po dito. Kaya gagawin ko po yung ilang mga bahagi nito. Ikakabit natin pati itong mga signal light, pati yung tail lights doon sa likod. At ipapakita ko po sa inyo, lahat po iyan ay brand new na mga parts na ilalagay natin dito sa ating Volkswagen Beetle. Kotsing! Pagong! Okay,
Okay mga kapatid, ito pong ilaw na to ay sealed beam. So ibig sabihin, naka-halogen talaga ako at ito hindi pwedeng palitan ng mga LED lights. Pero kung makakakita ako, pagdating ng panahon, yung mga pwedeng palitan ng bumbilya dun sa loob, ay makakapaglagay tayo ng LED lights. Pero for the meantime, dahil ang nabili ko po ay yung original mismo na sealed beam ng Volkswagen, ito na muna ang gagamitin natin. Saka na tayo mag-LED lights. Yan. Kabit ko muna po ito mga kapatid. Ito po adjustable. Pero siyempre, pag in-adjust natin yan, ay yung gumagana na. Okay, kabit natin yung pinaka-frame niya. Ito. Kaya lang, kulang pa ako ng tornilyo para dito sa frame. Okay. Yun. Okay. Pagkatapos naman ito, mga kapatid, ilalagay natin yung signal light dito. Yung dalawang tornilyo. Kasi kailangan na rin maikabit ko ito, mga kapatid, dahil nag-electrical wiring na po eh. So, importante na available na lahat ng ilaw natin. So, ito ay double, isang park light, saka isang signal. So, yung park light, alam nyo na yon, yung mga may kotse, pagka nakapark ka, yung unang pihit mo doon sa switch ng headlight, park light yon. Tapos, yung isang, dahil ito ay double contacts, yun naman po, yung signal light. Alright. Para sa right side. Okay, mga kapatid, dito, babalik ko lang muna yung original. Kasi yung available na replacement, hindi siya ganun katibay. So ito, gamitin muna natin tong original at saka na tayo bibili ngayon. Noon talagang galing ng Italy. Di, punasan mo na rin to para tayo po natin ilagay yun dito. Okay mga kapatid, natapos na rin namin na mailagay na itong trunk door. Swabing-sabi ring sumara to at bumukas. O, ayan na po. Mga ilang panahon na lang, mga ilang hawak pa dito sa Volkswagen na to, ay kumpletong-kumpleto na. Yung tambucho nito, hindi pa naayos dahil yung gagawa ay nandiyan pa sa Bicol, bumoto. Ito pong mga ilaw, lahat po ito mga kapatid, bago na po yan. Ayan, bago po lahat yan, pati ito bago to. Yun nga lang yung dito, bibilan ko pa ulit yung pinaka ilaw dito para doon naman sa plate number. Tapos yung mga emblem dito, yan, pati yung Volkswagen na malaki dito, ilalagay ko na lamang po yan sa susunod na araw. So ito mga kapatid, yung bumper naman, pinturado na rin. At bukas, papakabit ko na yung bumper para makita nyo po talaga yung ganda itong Volkswagen Beetle po na ito. Yun naman mga upuan, nadala ko na po dyan sa seat maker sa Kainta. At pinapapalitan ko po talaga yung ng upholstery. Pati yung mga foam, pinapadagdagan ko para talagang magandang maganda. Narito na po yung harapan nitong Volkswagen, yung kanyang pinakamukha. Mayroon na siyang dalawang mata. At wala nga lang yung kanyang labi, yung front bumper. Kasi may aayusin pa po ako dito. Medyo masikip na kapag nakalagay na yung front bumper. Kanina po, meron akong kausap. Pinuntahan talaga ako dito. Siya po ay taga-Tarlac. At dahil sa bumoto siya dito sa Marikina, dito siya nakarehistro. So pumunta siya rito, may edad na rin po, 70 years old at gusto po niya makabili ng Volkswagen. May nakita po siya sa marketplace worth 80,000 pesos. Sabi ko, kung tumatakbo yan at wala ka namang problema, pagagandahin na lang natin, papalitan na lang natin yung ibang mga pyesa, kunin mo na yan. Pero sabi niya sa akin, meron daw nagbebenta sa kanya ng worth 35,000 pesos lang. Baka daw matawaran pa niya ng 20,000 pesos. Sabi ko, sir, wag mo na akong gayahin.
kasi ako metalyer at ako mekaniko. Sabi ko, kaya kong gawin yan, kaya lang kung kayo po, baka lumaki ang gastos nyo. Dahil ginawa ko ng halimbawa, itong Volkswagen na to, itong si puti, hanggang ngayon na hindi ko pa natatapos kasi nga pinauna ko naman muna ito. Medyo malaki ang trabaho dito, yung body repair nito, doon kami nagtagal, pero yung engine, pati yung mga pangilalim, lahat yan ay kumpleto na. So sa body repair magtatagal at doon sa pintura. At doon ay medyo malaki ang gastos. Dahil sa latero pa lang, lingguhan ay bumabali po sa akin yan. So 1,000 isang araw. So sabi ko doon sa kausap ko, huwag mo nang bilhin yung 35,000 pesos kasi medyo malaking, malaking trabaho at mapapagastos ka ng malaki. Samantalang yung bibilin mong 80,000 pesos or hanggat maaari, yung 100,000 pesos na Volkswagen, yung tumatakbo na talaga, nakarehistro, wala ka ng problema, papagandahin na lang natin, pipinturahan na lang natin at palitan natin lahat ng kanyang mga accessories, yung mga spare parts na sira, yun ang pinaka-the best. Kaya yan po ang payo ko po sa inyo. Available po ang lahat ng pyesa ng Volkswagen at pwede rin natin niyang i-remodel, hindi lang po basta i-restore. So pwede nating lagyan ng electronic power steering, pwede nating lagyan ng electric aircon. At ito nga po ay nakakasana yung electric aircon po nito. Ayan. Ito po ay talagang lagayan ng spare tire. Pero dahil sa ginamit ko na siya na lagayan ng condenser ng aircon, nandito yung fuel tank at yung aking spare tire na donut ay dito ko na lamang po ilalagay. Ang mawawala sa akin doon ay yung compartment. No? So yung compartment ko, sa loob na lang yon. Maluwag pa rin naman yung likuran nito. Yung sa sandalan ng passenger sa likod, maluwag pa rin po yun. Pwede pang maglagay ng mga abubot doon. Meron pong isang subscriber, si Autorans, babasahin ko po sa inyo yung naging problema niya sa kanya namang Toyota Innova na 2017. Ito po mga kapatid, pakinggan niyo po. Pre, napanood ko vlog ni Utol mo, automatic transmission ng Fortuner. Ganon din nangyari sa akin ngayon lang. Toyota Innova naman 2017. Ang minessage po niya ay yung kapatid ko, si Dudes. So sabi ni Dudes, napalitan mo na ang pyesa pre. Sumagot po. Sabi niya, di pa, ngayon lang nangyari. Papunta ako ng Quezon, galing Las Piñas. Medyo naramdaman ko humina ang hatak, kaya dinaan ko sa Toyota. Tapos napansin ko din kapag shift ko ng reverse, medyo may kadyot. Tapos kapag drive, mahina. Tapos ni-road test ng taga-Toyota. Natuluyan na, nawala na ang drive. Iniwan ko na lang muna sa Toyota. Nasa Toyota San Pablo. Ngayon, pataw ko bukas. Call ako bukas, kausapin ko kuya mo. Pagawa ko sana, pakisabi na lang. TY. Ayan mga kapatid, same problem, malamang yung clutch drum na naman ang bumigay dito, 2017 model. Mga kapatid, kung kayo ay mayroong ganyang mga sasakyan, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Hilux, same model 2017, kapag po yan ay nagkaroon ng jerking or parang nawala yung forward, nawala yung drive, pero may reverse or kung may reverse man ay hindi kumakapit, hihintayin mo pang kumapit, mga kapatid, wag mo nang paandarin yan. Huwag nyo nang gayahin yung ginawa nung kasa na tinest drive pa. Kasi nga po, yung mga problema ng mga 2017 model na yan, halos karamihan pare-parehas yung clutch drum housing na babaak po talaga. Ngayon, para hindi lumaki ang problema, para hindi lumaki ang gastos nyo, kapag naramdaman nyo yan sa mga 2017 model ng mga Toyota, Fortuner, Innova, Hilux, huwag nyo nang pilitin pa na patakbuhin or i-road test dahil malamang sira na yung clutch drum housing yan. Kasi wala kayong may scan dyan eh. Hindi yan basta-basta mag-check engine. Ngayon, 2017 model, bata pa yan. At kung kaunti lang ang tinakbo niyan, magtaka na kayo kapag ka nangyari yung ganong senaryo. Huwag nyo nang puwersahin at dalhin nyo na sa mapagkakatiwalaan yung shop at sabihin nyo, baka sira yung clutch drum housing na yan, yung forward clutch, yan mismo yung input shop na nakakabit doon mismo sa torque converter. Mga kapatid, sa mga susunod na araw, ipapakita ko na sa inyo tumatakbo itong ating Volkswagen Beetle na kotseng kuba. Ito po ay hindi pa po ito na bapping, hindi pa ito na wax. Ito po ay top coat pa lang yan na ginawa ng aming pintor. Kaya po, kung mayroon kayong plano na mag-restore at buuin ang inyong Volkswagen Beetle, huwag po kayong matakot. Maraming pyesa at kayang-kaya po nating gawin yan. Humanap lamang kayo ng magaling na mekaniko at magaling na latero at magaling na pintor diyan sa mga probinsya nyo at tumawag kayo kay Bubble Heads para sa inyong mga pangangailangan
ng mga pyesa ng Volkswagen. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe po ang Autorans. Happy birthday, Wing! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mamatan! Lighter, lighter. Lighter. Happy Lighter. birthday to you. Meron na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Luis! Okay. Akala niya siya. Oh, Asan lighter? blow. Lighter. Ay, ba talaga siya pa nagsindi, oh. Ayaw. Ayaw. Ayun. Okay. Teka, ako muna mag-wish sa'yo. Sana dumating na. Yeah, wish. Yun. Oh, thank you. Happy birthday. Tawag mo sila. Dali. Maraming salamat po sa inyong lahat.